Hindi ko alam kung ang kakantahin ko ay My Way or Butchikik. Pero una sa lahat, pasalamatan ko po si Karudi sa pag-imbita sa akin dito. At si Kanato. Nung nakilala ko itong dalawa, lalo na si Kanuel, si Nakariki, ka Elmer, ay nagkaroon ako ng konting pag-asa na baka nga may future pa tayo. Nagtapos po ako sa Philippine Military Academy noong 1991. Pero in my desperation, nag-aral din ako ng nursing. Kasi gusto ko na talagang mag-abroad. Ayaw ko na. Kasi grabe, systematic po ang plunder. Ayaw ko na. So in 2007, nagkaroon ako ng lisensya ng nurse. So hindi ako manggagamot, pero pwede ko kayong gamutin yung mga sugat nyo. Anyway, yun nga, nakilala ko sila, lalo na yung execom ng Polpil, at nagpapasalamat ako na naimbitahan nila ako dito. At binigyan nila ako ng pag-asa na baka may future pa nga yung bansa natin. Anyway, hindi yan ang rason kung bakit nandito pa rin ako ngayon. Nasa used to na ako in 2009, kaya lang ka-recession, kaya bumalik ako ng Pilipinas. Ayaw nila ng Pinoy na nurse. American first daw muna ang nurse. So, anyway, interesting po yung natin, itong ginagawa ng Polpil. Kasi po hinatak niya into the fold yung iba't ibang panig ng stakeholders. So, if ganito, imagine yung isang bola nakalutang yan sa ere. Ang truth kasi, nasa iba-ibang perspective tayo. And what I see with Polpil is that yung iba't ibang perspective ay ginather niya into one coalition that can help each other. Imagine the truth. At least, ang dami-daming perspective, pero pinagsama-sama ang magkaiba-ibang perspective. Ano sa tingin niyo? Wonderful or hindi? Hindi siguro kailangan Meron kasi mga grupo, kagaya ng kinabibilangan ng karamihan dito sa atin, dati, ang gusto, vanguard party at dominant party lang. Isang pananaw lang. Tapos, dito naman sa nasa sentro, ang gusto nila ay sila lang ang interest na masusunod. So, sa left, gusto may vanguard party, may Sa right naman, gusto sila lang. Sa gitna, ganun din. Pero ang ginagawa ng Polpil ay pinagsama-sama ang ibang-ibang perspective, which now, hopefully, will become our new narrative. Kasi sa nakikita ko, isinusulong ng Polpil ang tinatawag na pluralism. So, paano? So, patay kayo kasi hanggang alas 5 yung kwento ng buhay ko. Pero balikan ko ng konti. Itong lugar na ito ay hindi bago sa akin dahil dyan sa basement, meron diyang Gold's Gym. Diyan kami nag-workout ng misis ko 3 decades ago. So, diyan ko siya nililigawan, sinusundo. Nag-succeed naman ako. After a lot of bruises. Kasi ang lakas niya eh. No, anyway. So, do you believe na the habitat of a fish is water? Siguro hindi naman maitatatuan natin. Tubig talaga ang tirahan ng isda. Hangin sa ibon. Kaya tayo mga tao, ano kaya ang natural habitat natin? Unfortunately, or ironically, our natural habitat is not natural at all. Because the habitat that we can realize our full potential
is the city. It is a fiction. The city is a fiction. So now, yung sinusulong ng pulpil na pluralism will be our new fiction, our new narrative. The pluralist na point of view na hindi lang isa sa atin ang tama, kundi kung pagsamasamahin natin ang ating mga paningin, maaring maisulong natin ang pag-unlad natin. Parang lecture, no? Mamaya may oral revalida. Pwede ba? Sila professor, sorry po. So anyway, may question? Objections? Wala rin. Gutom? Wala pa? Okay, anyway, gutom-gutom na. So kaya nakaka-excite siya na nandito tayo ngayon, paulit-ulit ako nagsabi niyan kasi in the city, kaya ma-realize natin ang full potential natin is that it is the place where we can exchange the values that we have created, whether it is tangible or intangible values. Doon tayo makapagpalitan sa city. Ang problema ngayon ganito, sa city may nanggugulo. We as human beings, we thrive by creating values, but the problem is, when we create values, we use our mind and we use our freedom. Ito ngayon ang problema natin. Pinag-usapan natin karahasan, di po ba? Under compulsion, the mind will freeze. So, with all these hatreds, with all this conflict, with all this violence, we cannot create values. And that is why, this is where fulfill will come in. Subukan naman natin na hindi na tayo magkagulo. Dito na lang tayo sa value creation. Malay mo, pag nag-create tayo ng values, ma-uplift natin ang quality of lives natin. Di po ba yan ang gusto natin? Yung patayan, yung pananakit, is a stumbling block for us to attain an uplifted or improve quality of life. And that is why yung fulfill ay ang laki siguro ng magagawa ng fulfill kung tayo magkasama-sama, instead na mag-away-away tayo, pag-uusapan tayo natin ang kung ano man ang differences natin, we can achieve things by rational deliberation. Itapon na natin yung baril, itapon na natin yung bala, itapon na natin yung punglo. Kasi hindi talaga siya makakatulong sa atin. So, kung wala na kayong tanong, alam ko gutom na. Ako rin. Gutom na, wala pang breakfast. At tinakasan ko lang si Mrs. ha. Kasi pag retire ko, ang expectation niya, ayaw na niya na makisali ako sa ganito. Pero, since noon pa, even before I joined the academy and graduated, medyo involved na ako sa mga ganitong gawain. Kaya lang, iba noon ang galaw namin. Medyo papuntang violence. So ngayon, matanda na ako, nakatungkod na, malay mo, ayoko na talaga ng violence. At na-realize ko na yung violence is just a stumbling block for us to uplift our way of life, the quality of our lives. So, with that, good morning po sa inyo lahat. Maraming salamat po.